Kung sinong maunang dapat magkaroon ng national artist. Siyempre, Lea Salonga kasi nagbigay din ng karangalan sa ating bansa, di ba? Oo. At the same time, iba siyempre pag yung isang, kumbaga nakagawa ng pangalan sa international, malaki ang naibahagi niyang karangalan sa Pilipinas. So, Lea Salonga talaga. Ayun. Huwag din naman siyempre isabihin ang isang Regine Velasquez. Dahil gaya po ni Lea, nakapagdala din naman ng karangalan dito sa atin si Miss Regine Velasquez. Kung natatandaan nyo, sa Japan yata yun, para yung kantaan sa Japan, siya yung nag-title, si Regine Velasquez. Tapos meron pa yung silang dalawa nung isa pang singer, nakalimutan ko lang isang singer. So, may karapatan siya maging national artist. At di ba, hindi lang doon sa ibang bansa, kahit dito sa atin, marami na siyang napatunayan, di ba? Ang isa sa mga criteria ng pagiging national artist, kung ano ang naiambag mo, ito, this time sa music industry. Kaya deserve din ni Regine na maging national artist over Lea. Ano masasabi mo dyan, Maring Mildred? Ang masasabi ko dyan, ako, ito pasensya na dahil Lea talaga ako, di ba? Okay. First Asian actress to win the Tony Awards Best Actress as Kim for Miss Saigon, that was 1991. So therefore, pero panindigan mo muna yung mo. Yes, naniniwala ako na si Lea Salonga ang deserving dahil sa pagbibigay niya, katulad ng sinabi ni Kuya Roldan, ng karangalan dito sa Pilipinas. Ang hirap-hirap ma-achieve yan, Kuya Roldan. Ang hirap ma-penetrate yung ibang bansa. At hanggang ngayon ay kinikilala pa rin si Lea pag may mga concerts sa ibang bansa. Although si Regine naman, yung contribution din na hindi rin naman niya matatawaran. At saka si Regine sinasabi talagang pinaka, ano tawag doon, gay icon.